masarap magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Tunay nga ba napakasarap na magpuri at sumamba sa ating Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya patiin po muna natin ang ating mga katabi ng isang magandang hapon. Ayan. Talaga po nagagandahan at nagwawapuhan ang ating pong mga attendees ngayong hapon ito. At tunay na napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Ang dami po mga pinagpala ng Panginoon, mga iningatan niya. No? Ang dami po na tayo dapat ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Kaya nga po sa hapong ito ay atin pong ipagpatuloy ang ating pong pag-aaralan. No? So ito po is last week ng November. Yan, ilang tulog na lang. Bagong taon na. Yan. Ilang tulog na lang. Yan. Pasko na. Andiyan na yung ating mga inaanak, kinakapatid, kinakapitbahay. Kasi pati kapitbahay, nakikihingi ng mga aginaldo. Okay, so ihanda na po natin ang ating mga bulsa pastor. No? Lalo na po yung madami pong magsasara ng bahay nila. Wala kang sa bahay namin. Kaya yung mga inaanak dyan, i-advance nyo na. Kasi pagdating ng 24, 25, wala yung mga ninong-ninang nyo sa kanilang mga bahay. Pumunta na probinsya. No, iunahan na kayo. Amen. Pero dito po mga kapatid ay sa pag-uusapan din naman natin yung darating na Kapaskuhan, na karamihan po ay about sa pagbibigay ng regalo, pagmamahalan, yung iba pagpapatawanan, sabi nga ay magpatawad, magmahalan. Pero po, ang ating pagmamahalan bilang mga Kristiyano ay hindi lamang po tuwing araw ng Pasko o tuwing buwan ng December, kundi ito po yung araw-araw na nararanasan po natin pagmamahal ng ating Panginoon, pagmamahal po ng ating pamilya, pagmamahal ng ating mga kaibigan, at lalo na po yung ating mga kapatiran, kapwa mananampalataya. Napakasarap po, lalo na po dito po sa lungsod, malayo po tayo sa ating biological families, mga kapatid na kapamilya, no? Pero tayo po dito sa loob at labas ng church, tayo po magkakasama bilang mga anak ng Diyos, mga mananampalataya. Tayo din po yung magkakapamilya na dito po. At kung kadalasan nga po is mas matimbang pa yung tayo magkakapatiran kaysa dun sa ating mga sariling pamilya. No? Ganun po talaga ang buhay. No? Hindi po lahat ng mahal natin ay susuklian yung pagmamahal natin. Pero wag po tayo malulungkot dahil andyan po si Lord. No? Wala siyang inihintay na bayad, pero merong kapalit. Ano po yun? Yung pagpapala ng ating Panginoon sa atin. At ang ating nga pong topic sa buwan ito ay about loyalty, katapatan. No? Katapatan po. At nung ating pong last Sunday, nung last ko po na pinuro is about God's loyalty. No? Yung katapatan ng Panginoon sa atin bilang mga anak niya, bilang mga tao. Sino po nakatanda? Nung ating, di ba tatlong U yun? Nagsisimula sa letter U. Mayroon po ba nakatanda? Meron ng unstoppable, unconditional, unshakable. Yan po. So, napakasarap pong iisipin at maranasan yung katapatan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya po sa hapong ito, ang pag-aaralan po natin, maikli lang po ito. No? Sa aklat po ng Josue, chapter 24, verse 14 to verse 15. Okay? Sa aklat ng Josue, chapter 24, verse 14 to verse 15. Amen. At dito po ay kahit pag-uwi nyo mamaya, no, basahin nyo pa rin at pagnilay-nilayan nyo. Lalo na po sa mga Caloocan Life Group. No, so, iniisa-isa na po namin na pang Genesis to Revelation ay hihimay-himayin. No? Hanggang sa matapos yung buong Bible. So, Genesis pa lang naman kami, malayo-layo pa itong Joshua. No? Pero i-advance nyo na rin. Amen. So, basahin po natin sa verse 14. Sabi po sa verse 14,
Kaya ngayon, igalang nyo ang Panginoon at paglingkuran na may katapatan. Itakwil na ninyo ang mga Diyos-Diyosang sinamba noon ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates at sa Ehipto, at maglingkod kayo sa Panginoon. Verse 15, pero kung ayaw nyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Maglilingkod pa kayo sa mga Diyos na pinaglingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog Euphrates, o sa mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain ay tinitirahan nyo ngayon. Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. So dito po sa atin pong nabasa sa aklat po ng Josue, ay makikita po natin yung katapatan ni Josue na sa Panginoon. Sino po nakakakilala kay Josue? Pastor, yan po yung napapanood namin sa TV. Ito yung mahal na araw. Yun po may hawak yan yung tungkol. At si po yun, si Moises. Bago po si Josue, si Moises muna. Amen. Ayan, so nare-review natin. Sinabi, si Josue na yan. Yan yung kapitbahay ko na may utang sa akin hanggang ngayon, hindi pa binabayaran. O kawawa naman si paring Josue. Nadamay tuloy. Naungkat tuloy yung mga utang na hindi niya nabayaran. Nananahimik na, nag-disable na ng Facebook. Lumipat sa Instagram. Lumipat sa TikTok. Yan yung mga TikTok account na doon siya So dito po sa ating pag-aaralan sa hapong ito is man's loyalty to God. Yung katapatan naman natin bilang tao sa ating Panginoon. Okay? So, pag-aaralan po natin paano ba naging matapat si Josue sa Panginoon during this time. Okay? So, number 1 po, ayan, man's loyalty is not double-minded. Okay, man's loyalty is not double-minded. Basahin po natin sa verse 14. So, sabi po doon, ayan, itakwil na ninyo ang mga Diyos-Diyosang sinasampaloon ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates at Ehipto. So, sino bang kausap dito ni Josue? Okay, ang kausap po niya dito is yung pong mga naging alipin sa Ehipto, no, na nakalaya na sa pamamagitan ni Moises. So, since si Josue yung yung naging tagapagmana, siya yung magpapatuloy na mga ngalaga dito sa mga nakalayang ito. So, ito ngayon, tinatanong ngayon ni Josue, kaya ba ninyong igalan at paglingkuran na may katapatan ay inyong Panginoon? Okay. Dito, sabi niya, kung gusto natin maglingkod sa Panginoon ng may katapatan, kailangan po itakwil natin yung mga Diyos-Diyosan. Kasi po ito, yung mga ninuno po ng mga Israelites during that time, meron po silang mga sinasamba, mga Diyos-Diyosan. At ito din po ay kanilang naman, kasi naging tradisyon na, naging kultura na. At yung iba po sa kanila ay sumasamba pa din sa mga Diyos-Diyosan. Kahit sila po ay iniligtas na ng ating Panginoon mula po doon sa Egypt. Kaya naranasan nila yung mga himala ng Panginoon, yung mga milagro ng Panginoon, kung paano sila nilabas mula sa Egypto, kung paano sila sinamahan sa kanilang paglalakbay. Kung sila'y nakatawid doon sa Red Sea. Imagine na lang na naranasan nila mismo yung kapangyarihan ng Panginoon. Pero sa kabila po ng lahat ng kanilang naranasan at nasaksihan, patuloy pa din po, na sila po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, ito kung atin pong i-apply sa ating mga buhay, na tayo pala ay, di ba sa isip natin, sa isip muna, wag muna sa gawa, mamaya yung gawa. Sa isip natin, gusto natin maglingkod ng tapat sa Panginoon. Tama po ba? Sino po dito gusto maglingkod ng tapat sa Panginoon? Amen. Lahat po tayo gusto natin maglingkod ng tapat sa Panginoon. Kasi pag hindi po tayo maglilingkod ng tapat sa Panginoon, sino po yung paglilingkuran natin? O pwedeng doon sa kabila, o pwedeng yung sarili natin. Karamihan, ginagawang Diyos-Diyosan yung sarili nila. Kaya nga po ngayon yung pagsa-selfie-selfie. Pero uusapan din po yan na yung mga nagpo-post, lalo na mga selfie. Kasi pinopromote ng ating panahon ngayon yung pagiging self-centered. Diba? Kung halimbawa, kumantay sa restaurant, pinipicturean natin, yan. Parang gusto natin na laging yung mata ng mga tao, nasa atin yung atensyon. Pero kung hindi po natin yun
bibigyan ng pansin o ng matinding pag-aaral, parang normal lang siya. Pastor, ano bang masama? Nagpicture lang naman kami. Sinira namin. Wala pong masama doon. Wag labang po tayo dadating nun. Kasi minamindset po tayo. Yung panahon natin, minamindset tayo ng laging instant. Kaya uso yung mga instant noodles. No? Pag-instant yung pagkain. Kumbaga, minamindset tayo ng panahon na madali na lang yung lahat ng bagay. No? Pero yung proseso ng Panginoon, hindi madaling, hindi agad-agad. Anong ibig sabihin? Yung proseso ng Diyos para sa ating mga anak, tinuturo niya kasi sa atin yung tamang proseso. Halimbawa, pagpapatawad. Hindi madali magpatawad, mahabang proseso po yan. Lalo na kung malalim yung sugat. No? Pero, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, unti-unti nating matutunan kung paano magpatawad. No? Pero ang mundo natin, ay hindi ko kayang patawarin, hindi ko talaga yung patatawarin. Kasi ang mindset natin, pag hindi siya nangyari agad, hindi na natin pinupush. No? Hindi na natin binibigay ng pansin. Hinahayaan na natin. So since hindi ko yan kayang patawarin, sa iba ako titingin. Okay, hindi ko na ipapansin. Bahala na kung mamatay. Kung mamatay man ako, hindi ko pinapatawad yan. Bahala sa buhay niya. Pero sinasabi ng Diyos, kailangan matuto tayo magpatawad upang tayo ay patawarin din. Amen. Kaya kung tayo po, hindi po tayo marunong magpatawad, paano tayo patatawarin? Amen. So, dito po mga kapatid, ay yung ating katapatan sa Panginoon, kailangan po ay hindi po siya nako-compromise. Hindi po siya double-minded. Anong ibig sabihin po nun? O halimbawa, sa pong halimbawa, hindi po tayo mukhang banal no, kapag tayo po ay nasa loob lang ng simbahan. Kahit nasa labas po tayo, atin po nga isang buhay yung pagiging Kristiyano natin. Halimbawa, dito po sa loob ng simbahan, tayo po ay tahimik, magalang, hindi makabasag ng kalwali. Matindi yan pa sa kawali na yun, matigas-tigas yan. Kasi pag pinggan, madali mabasag eh. Yung kawali, mahirap-hirap mabasag. Ibig sabihin, sobrang tahimik. No? Talagang, hindi mo pag-iisipan ng hindi maganda. No? Siguro, ang lamping dito sa asawa niya. Siguro hindi sila nag-aaway ng asawa niya. Kasi ang bait-bait eh. No? Pero pag nasa bahay pala nila, grabe sila. No? Isa lang po yung halimbawa. Okay, pero dito po mga kapatid, ay pag maglilingkod po tayo sa Panginoon, kailangan po 100% nakafocus tayo sa ating Panginoon. Kaya huwag na po tayong double-minded. No? Na ngayon, mag-serve ako kay Lord, bukas hindi na. Amen? Mag-serve lang ako kung wala ko gusto. Kapag pinagpalala ako ng Panginoon, tsaka lang ako mag-serve. May ganun po yung karamihan. Pero nawa po sa atin ay hindi po tayo ganun. No? Kasi hindi po yun yung gusto at kalooban ng ating Panginoon. Kung magiging tapat tayo sa Panginoon, from the word na pagiging tapat, isa lang po yun. Kaya kayong iba magkasabihan, huwag mamangka sa dalawang ilog. Kasi mahirap po yun. No? Tapat tayo ngayon sa Panginoon, tapos mamaya paglabas natin, hindi na. Sa iba na tayo nagtatapat. No? Kahit sa pagbibigay, ganun din po. No? Tapat tayo ngayon magbigay kasi malaki yung blessing natin. Pero next week, pag hindi na ganun kalaki, pwede ba, Pastor, bawasan? Gawin namin 8% yung tithes. No? Kaya po sinabing tithes, yun po ay 10%. Hindi po natin yung pwedeng bawasan. Kasi pag binawasan mo yung 10%, hindi na po siya tithes. Ano na siya? Offering na. No? So magkaiba po yung tithes and offering. Kaya kung mapapansin niyo po, sa atin po, yung iba po, dalawa yung box, isa tithes, isa offering. Magkabukod po. Yung iba, 2 beses nagtitithes and offering. No? So iba-iba po yung kapamaraanan. No? So bakit ba nauwi dyan sa tithes and offering? Yan pa naman yung iniiwasan namin. Diyan pa naman kami nagsi-CR. Tithes and offering na. Mahaba ng pila sa CR. Paglabas, may asher. May box din. Hindi natin alam nyo ba mga kapatid, huwag po tayong matakot doon sa pagbibigay. Kasi bakit? Reflection po natin niya ng pagmamahal sa Panginoon. At the more po tayo na nagbibigay, the more po tayo na pagpapalain. Amen. Kasi doon po nasusukat yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. At ito nga po, sa ating pong point, dapat po hindi tayo double-minded. No? Yung ating mga dating Diyos-Diyosan, kung meron pa man tayong Diyos-Diyosan, ulitin ko po, yung Diyos-Diyosan po, hindi lamang po siya literal na repulto.
Okay, kasi pag sinabing Diyos-Diyosan, yan yung mga rebulto yung mga inanyuan ng kami. So, hindi, sa panahon po natin, marami na pong Diyos-Diyosan. Yung oras natin, no? So, sabi nga ni Pastor kanina, nasan yung iba, no? Na tayo ay lahat binigyan ng 24 hours. Pero saan po natin ginagamit? It is a matter of priority. Paano natin pinapriority ang ating Panginoon sa araw-araw? O sa tuwing may dawn watch, paano natin pinapriority si Lord? No, nasa umaga pa lang, isasakripisyo natin yung ating tulog. Yung ipapahinga natin na oras, sinasakripisyo natin. Kasi bakit? Gusto natin maranasan. Masarap po kaya mag-pray ng sama-sama. No? Sarap po mag-pray ng sama-sama. No, try nyo po para maranasan nyo din. No, na yung sarap na tayo po ay nakakapagpanalangin, hindi lamang sa ating sarili, kundi na ipapanalangin na natin yung ibang tao at lahat na nangangailangan ng ating panalangin. Okay? And point number 2, man's loyalty is a personal decision. Yan, personal decision po yung pagiging tapat po natin. Amen? So sa verse 15 po, sabi doon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Amen. So kanina tinanong ko, sino yung gustong magtapat sa Panginoon? Wala, tumaas ang kamay. Ngayon ang tanong naman, ayan, mamili kayo ngayon. Ayan, pinapamili sila ni Josue. O diba? Maglilingkod pa kayo dun sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga Diyos-Diyosan kanina. Yan, marami po yan, yung mga Diyos-Diyosan. O maglilingkod kayo sa Diyos, kay Jesus. Amen. So kung tayo po pala ay maglilingkod sa Diyos, ibibigay natin yung ating katapatan sa Panginoon. Kailangan po, ito po yung ating sariling desisyon. At pag sarili po nating desisyon, hindi po tayo pinilit. Dito po hindi po pinilit ni Josue yung mga tao. Hindi po niya pinilit. Tinanong lang niya. O, ganito rin po yan. Halimbawa po yung mga pastor, no? Minsan, sinatsaga namin, paulit-ulit namin yung mga pangangaral, mga pagtuturo. Kasi bakit? Bukod po sa yun ay leading ng Holy Spirit, yun din po kasi yung pangangailangan ng mga church. So bawat church po, may kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang kahinaan, kakulangan, at alam po yun ng mga pastors. Kaya kung ano pong pangangailangan ng mga church, mga members, mga attendees, yun din po yung madalas namin na pinapangaral at itinuturo. Amen? Halimbawa, sa katapatan, o madali pong sabihin, magtapat ka, maging tapat ka sa Panginoon. Pero nakikita po sa atin, unang-una sa attendance, amen, pangalawa, sa dami ng natutulog, buti sa atin, walang natutulog. No? Okay, so marami pong batayan, nagiging refleksyon ng ating katapatan sa ating pong Panginoon. Kaya dito kailangan natin piliin. Sabado pa lang, mamili na tayo, magsisimba ba ako bukas o hindi? No, choice kasi natin yon. Ay, pastor, may lagnat ako bukas, baka hindi ako maka-attend. In-advance mo na. Na bukas may lagnat ka, ngayon ba? Kumbaga ngayon wala kang lagnat, tapos sabi mo, pastor, may lagnat ako bukas. O kaya pwedeng may lagnat ka ngayon, tapos pastor, baka bukas may lagnat pa rin ako. No? So ang inaasahan natin, hindi tayo makakapagsimba kasi bakit? May lagnat tayo. Ito yung pangalawang Christian. Pastor, pwede mo ba ako ipag-pray? Bakit? Kasi may sakit po ako ngayon. Gusto ko magsimba bukas. Pastor, pwede mo ba akong ipag-pray na bukas wala na akong lagnat? No? Ganun po. Yung isa magpapaalam, Pastor, baka hindi ako makasimba. Kasi baka may lagnat pa ako. Yung isa naman, Pastor, pwede mo ba akong ipag-pray para makapagsimba ako bukas? Amen. So, personal na decision po natin yung pagiging tapat sa ating Panginoon. At yung pag-attend po ng mga gawain, isa lamang po yan sa mga basihan ng ating pagiging tapat sa ating pong Panginoon. Amen. Baka sabihin naman, parang ginigil trip naman kami ng mga pastor. Pag hindi sumimpa, makasalanan na agad. No? Pag hindi sumimpa, yan ang pag-uusapan. No? Kaya kayo, sumimpa kayo ng sumimpa. Araw, umaga, hapon, simbahan nyo ng simbahan. No? Kasi bakit? Masarap kayo makinig ng salita ng Diyos. Marami tayong matututunan. No? Amen. Kasi from Monday to Saturday, sa bagay, meron naman tayong online devotion, nakakapakinig pa rin tayo. Pero yung iba hindi nakaka-join kasi sa Messenger hanggang 16 lang yung nakakapasok. So pag puno na, yung iba hindi na nakaka-join. Maliban na lang kung may mawawala.
na sa during online devotion, tsaka pala makakapasok yung iba. Amen. Pero po kayo mag-alala, ngayon lamang po yan. That time will come. Lahat po tayo, bawat area, mayroon ng kanya-kanyang online devotion. Kasi lahat na po tayo magtuturo. O, hindi lamang mga pastor, hindi lamang mga church leaders. O, at huwag po kayo mag-alala, bago po dumating nun, tuturuan muna kayo. Kaya inuutay-utay na po namin. So, ito po yung ating pagiging tapat sa ating Panginoon. Kailangan sarili po nating desisyon. At hindi po tayo pinilit. No? Pag pinilit po tayo, ano ibig ko sabihin? Kahit uma-attend tayo ng mga gawain, pero hindi bukal sa loob natin yung ating pag-attend, baliwala din po yun. No? Kaya mahalaga po mga kapatid na yung ating pagiging tapat o yung katapatan natin sa Panginoon ay sarili po natin na desisyon. Gusto po natin yung kagustuhan po natin yun. Amen? Katulad na lang nung nakaraan. Pastor, pwede ka bang mag-ano? Service, meron kasing patay. Yung patay po is hindi member ng church, kakilala lang po. Kumbaga yung isa nating member, kakilala nung namatayan. No? Pero since pastor po tayo, calling po natin yun, ministry din natin yun. So hindi po natin yung pwedeng tanggihan. Sabi mga sister, ikaw bahala. Kasi maulan pa ngayon eh. Mahirap mag-commute. No? Yun. Pero salamat sa Panginoon dahil nung bandang hapon, bandang gabi nawala naman, umupa naman yung ulan. Okay, so in short po, nakapag-service po kami doon. At may mga napatanggap din po. Yun din po kagandahan pag may mga service eh. Opportunity po yun para makapagpatanggap tayo sa Panginoon. O para ma-share yung mabuting balita. Kaya pag meron po kayo patay, huwag po kayo mahihiya. No? Seryoso po yun. Pag may patay sa inyo, kontakin nyo lang po kami. Kasi bakit? Opportunity po yun. No? Opportunity po yun para makapag-share tayo ng mabuting balita. No? At kayo naman po, habang nanonood, pag-aralan nyo din paano ba ni Pastor Sinesio yan? Ano ba yung mga Bible verse na ginagamit niya? Ano ba yung mga illustration? Ano ba yung mga example? Kasi bakit? Para pag hindi available ng pastor, pwede rin kayo na mag-share ng Word of God. Kasi bakit? Pag may patay, hindi naman yung patay yung pinag-uusapan eh. Yung buhay. Yung buhay na hatid ng ating Panginoong Diyos. Doon na, yung mga nabubuhay na mayroon pang pagkakataon na makapakinig, napapakinggan nila ngayon yung mabuting balita. At since yun po ay mabuting balita, pag ito po yung kanilang tinanggap, kasi ba't po nilang tatanggapin doon yung buhay na walang hanggan na pinangako ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya ulitin ko po, tawag lang po kayo ha. Sabihan niyo po kami. Huwag nyo na maghintay mamatay. Kahit may sakit, tawagan nyo rin kami pag may pwede namin. Amen. Baka sabi ni Pastor, pag may patay lang daw eh. Yung pala, hinintay mo muna mamatay. Pastor, may patay na sa amin. No? Pag may sakit, tawagin nyo rin kami para may pag-treatment din namin. No? Di ba alam nyo, pag gumaling sila, magbalik pa sila ng mas maging active sila sa church. Pero mga ganun po eh. Hinihintay nila magkasakit muna sila. Tapos pag gumaling sila, tsaka lamang sila magde-decide. Yun, personal decision. Tsaka pa lamang sila magiging tapat sa Panginoon. Amen. Kaya po sa atin na tayo po'y malalakas pa, huwag naman din natin hintayin na mangyari din sa atin yun bago pa tayo magtapat sa Panginoon. Ngayon pa lang, simula pa lang sa araw nito, maging tapat na po tayo sa ating pong Panginoon. At pangatlo po, man's loyalty is a commitment. Yan. Commitment po yung katapatan sa ating Panginoon. Ito po yung sinabi ni Josue. Okay, di ba una, tinanong niya yung mga Israelites. Ngayon naman, sinabi naman niya kung ano yung stand niya. Sabi niya, pero para sa akin at sa pamilya ko, okay, hindi lamang kay Josue, maging sa kanyang pamilya, ano sabi niya? Maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Maglilingkod sila sa Panginoon, si Josue at ang kanyang pamilya. Amen. Ano pong ibig sabihin nun? Ano man yung piliin ng mga Israelites, sila man ay maging tapat sa Diyos, o sila man ay patuloy na sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ano man yung kanila maging desisyon, may desisyon na po si Josue. Ano desisyon niya? Siya at ang kanyang pamilya ay maglilingkod sa Panginoon. At ito pong paglilingkod na ito ay hindi lamang isang beses. Ito po yung habang buhay na paglilingkod. Kaya po ito ay tinatawag natin na commitment. Na kahit ano mangyari, mas pipiliin po natin ang Panginoon kaysa sa ibang mga bagay. Ito po ang matindi.
Pag meron din mga patay, nagiging dahilan din po para hindi makapag-church o hindi maka-attend ng mga gawain. Kasi bakit? Kailangan kasi sila doon. O, kailangan sila katulong doon sa burol. No? Kaya nga po, kailangan din natin i-manage. Sabi nga rin sa Bible, hayaan nyo yung mga patay, ilibig nila yung mga patay nila. No? At hindi, ito po ay hindi lamang tumutukoy sa mga may patay. Ibig pong sabihin doon, yung mga material na bagay, ito man ay gaano man ito kahalaga. Halimbawa, kapag ito man ay sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating negosyo, ano man yung dahilan para po ito maging hadlang, maging dahilan upang yung ating katapatan sa ating Panginoon, yung ating commitment sa Panginoon ay mahadlangan, no? Hayaan na po natin yung mga bagay na yun. No? Mas unahin po natin ang ating pong Panginoon. Kasi bakit? Lahat ng inuuna ay Panginoon. Katulad kanina yung mga nag-testimony. No? Na kung kailan parang walang-wala na sila, malapit na lang maubusan. Oh. Tsaka ngayon, pinatunayan ni Lord na andyan si Lord na pinagmamasdan lang tayo kung paano tayo nagiging tapat. No? Kahit sa kalagitnaan na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. No? Merong kaligtasan sa pamilya, merong mga pagpapala, may mga ginamit ang Diyos para maging channel of blessings. No? Ibig po sabihin mga kapatid, ang Panginoon po ay hindi natutulog. No? Wala namang exam na yung nagpapa-exam ay ano din, tinutulungan magsagot yung nag-e-exam. No? Di ba nung tayo po ay nasa elementary, nasa high school, pag may exam, andun lang yung teacher, nagmamasid lang. Tinitingnan niya kung paano tayo nagsasagot ng exam. Tinitingnan niya kung sino yung mga tapat, kung sino yung mga nanonulat sa katabi. Sino po dito nanonulat sa katabi kung sila nag-e-exam? No? Yung iba, yung sinusulat sa papel, tapos kinukuyumos. Kasi ginagawa to. Ngayon, high-tech na. Sign language na. Pag letter A, hawak sa ulo, o sa noo. Yung iba naman, sa tenga, sa ilong. Ang dami na. Kunwari, A, sa noo. Yung B, sa ilong. Yung C, sa tenga, sa ano. Paala na sila, kanya-kanyang diskarte. No? Ang galing nila. Pag multiple choices, paano pag ano, identification, explanation, summary. Yun lang, hindi na makakapanunan. No? Kaya nga po, mahalaga na tayo po ay tapat. Tapat tayo mag-review para po yung result ng exam natin, makakapasa po tayo. No? Ayun po yung katapatan ng Panginoon sa atin. Okay? Yun po yung ating katapatan. Man's loyalty to God is, unang-una, not double-minded. Okay? Pangalawa, personal decision. And pangatlo, commitment. So yan po yung tatlo, yung ating katapatan sa ating Panginoon. Ito po yung mga bagay na dapat po natin gawin. No? Hindi po ito option na. Bagaman kanina pinapili ni Josue, yung mga Israelites. So tayo po, alam na natin yung katotohanan yung dapat gawin. So kailangan, it is a must. No? Kinakailangan talaga na ito yung maging katapatan natin sa atin pong Panginoon. No? At napakasarap po na malaman din na pag tayo po ay nagtatapat sa Panginoon, no, andun din yung katapatan ng ating Panginoon sa atin. Andun yung mga pagpapala ng Panginoon, yung pag-iingat ng Panginoon, yung kanyang pagmamahal ay hindi po napuputol, hindi napapatid. Kaya po habang po tayo ay nabubuhay, gawin po natin yung ating best upang maibigay po natin yung ating 100% na katapatan para sa ating Panginoong Diyos. May palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. At ngayon po ay inaanyayahan po na tayo po magsitayo at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Isipin po natin yung katapatan ng Panginoon sa ating buhay. Na kahit minsan po, minsan hindi po tayo nagiging tapat sa Panginoon, pero yung ating Panginoon ay patuloy na nagiging tapat sa atin. Patuloy tayong pinagpapala, patuloy tayo na inuunawa. No, kahit minsan o kadalasan paulit-ulit yung pagiging pasaway natin. No?
Kaya yung pagmamahal talaga ng Panginoon, hindi po matatawaran. Kaya kung minsan, sa buhay natin, pakiramdam natin, hindi na nagiging tapat yung ating mga mahal sa buhay, yung mga anak natin, mga magulang natin, mga kaibigan natin, pakiramdam natin ay hindi na sila nagiging tapat sa atin. Meron na silang ibang pinagtatapatan. Pero huwag po natin kalimutan na ang ating Panginoong Diyos ay lagi pong nandyan para sa atin. Tapat palagi ang ating Panginoon. Kaya tayo po bilang mga anak, suklian po natin din ng katapatan ang pagmamahal at katapatan sa atin ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa katapatan mo, Panginoon, sa amin, Panginoon. Lord, kami po bilang iyong mga anak, Panginoon, lumalapit, Panginoon, sa mga oras na ito. Bigyan mo po kami, Lord, ng kalakasan, Panginoon, na sa mga pangyayari sa aming buhay, na sumusubok sa katapatan namin, Lord, tulungan mo po kami na mapagtagumpayan ang mga ito, Panginoon. Alisin mo po, Panginoon, ang mga bagay na humahadlang sa aming Panginoon, upang kami ay patuloy na maging tapat sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy niyo po kaming gabayan sa mga desisyon namin sa buhay, na piliin po namin, Panginoon, kung ano yung tama, kung ano yung kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, kung ano yung naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, patawarin mo po kami, Lord, sa aming mga pagkukulang, o sa mga sitwasyon, Panginoon, na mas pinili namin na maging tapat sa iba kaysa maging tapat sa iyo, Panginoon. Lord, mula sa araw na ito, Panginoon, na kami po ay magdidesisyon na maging tapat sa iyo lamang, Panginoon. Tanging sa iyo lamang, Panginoon, ang aming katapatan. Alisin mo po, Panginoon, ang mga Diyos-Diyosan sa aming buhay. Ito man po ay oras, ito man ay sarili namin, ito man ay mga mahal namin sa buhay, o kahit ano pa mang mga bagay, Panginoon, na nagiging Diyos-Diyosan na para sa amin, Panginoon. Lord, alisin mo po ang mga ito, Panginoon. At ialay mo po, Panginoon, ang aming buhay. Ialay mo, Panginoon, ang aming kaisipan, ang aming puso, Panginoon, na tanging sa iyo lamang, Panginoon, kami magtatapat. Ang lahat na ito, Lord, ay aming pong samot-dalangin sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Pwede na po tayo magsiupo.